give him praise. Yeah, come on, clap your hands for Jesus. Let's sing this. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Sing. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. I praise in the valley, praise on the mountain. Hallelujah. I praise when I'm sure, praise when I'm doubting. I praise when I'm numbered. Come on, you say it. Praise when surrounded. Yes, God. This praise is the water that my enemies drowning. You sing this. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. Praise when I feel it. Hallelujah, declare. I praise when I don't. Ooh, I praise 'cause I know you're still in control. My praise is a weapon, it's more than a sound. My praise is the shout, you declare, that brings Jericho down. Come on, child of God. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord, oh my soul. Come on, praise our God. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord. Praise the Lord, oh my soul. And I won't be quiet. I won't be quiet. My God is alive. Yes. How could I keep it inside? Praise the Lord, oh my soul. Come on, clap your hands for Jesus. Sabay-sabay po natin ihayan. I'll praise 'cause you're sovereign. Praise 'cause you reign. Praise 'cause you rose and defeated the grave. I'll praise 'cause you're faithful. Praise 'cause you're true. Praise 'cause there's nobody great. Come on, you tell him. I'll praise 'cause you're sovereign. Praise 'cause you reign. Praise 'cause you rose and defeated the grave. I'll praise 'cause you're faithful. Praise 'cause you're true. Yes, God. Praise 'cause there's nobody greater than you. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul, oh my soul. Yeah. Come on, lift your hands for Jesus. Oh my soul, for the last time. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord. Praise the Lord, oh my soul. I won't be quiet. I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? Come on, tatahimik ka pa. I won't be quiet. My God is He's alive. How could I keep it inside? I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? Sing it out. Praise the Lord, oh my soul, oh my soul. Hallelujah. Come on, clap your hands for Jesus. Oh, we praise you, Lord. We give you honor, Jesus. We thank you, Lord, for who you are. Let's sing this. Let
us breath. Praise the Lord. Praise the Lord. Let everything. Yes, that us breath. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. We praise you, Jesus. Let's continue to give him praise. Woo! Come on, child of God. Let's sing this. I was lost. I was bound. Couldn't find a solid ground. Yes, God. I was blind. Couldn't see. You called me royalty. Yes, but in just 3 days you came and rescued me. Thank you, Father. By the power of your blood, I am loved and I am free. Whom the Son sets free, yes, is truly. It's yours. Hey, you have changed my name. I am not the same. Jesus, I proclaim you say. You have changed my heart. Took me from the dark. Gave me you sound. I am a child. Yeah. Oh, 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 oh. Hey, I am a child of God. Oh, 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 oh. Lost, I was bound, couldn't find a solid ground. I was blind, couldn't see how you called me royalty. Thank you, Father. But in just 3 days you came and rescued me. After 3 days you're host for you. By the power of your blood, I am loved and I am free. Whom the sons, come on, we pull up declaration. You live free indeed. Yes, you have changed my name. I am not the same, but Jesus, I proclaim you say I am a child of God. You have changed my heart. You took me from the dark, gave me all this stuff. I am a child of say. Oh, 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 oh. I am a child of God. Whoa, oh, oh, whoa, thank you, Father. Whoa, oh, oh. Come on, you declare. Yeah. No more. I am a child of the King. I am no longer a stranger. I am no longer a slave. Yes, God, 'cause I am a son and a daughter. 'Cause I am a child of the King. I am no longer a stranger. Lift your voice. I am a child of God. You have changed my heart, took me from the dark, gave me understand. I am a child of God. Hey! Whoa, 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 whoa. Thank you, Father. I am a child of God. Whoa, 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 whoa. I am a child of God. Whoa, whoa, whoa. Child of God.
Pwede po bang bigyan natin muli ang Panginoon ng pinakamataas at malakas na palakpak that He deserves? Come on, church! Hallelujah! We speak your name in this place, oh God, in your power, oh God. Napakasarap po na tawagin kang anak ng Diyos. Amen. Anak ka ng isang pinakamakapangyarihang Diyos. Diyos ng mga Diyos. Hari ng mga hari. Hallelujah. We thank you, Lord God, for your begotten Son, Jesus Christ. Dahilan, Panginoon, kung bakit kami muling na-reconcile sa iyo, O God. At kami mananagumpay na, Panginoon, because of your Son, Jesus. We thank you, Lord, for your blood that cleanses us from our sins, Lord. And right now, Lord, this morning, we'll continue, Lord, to declare the power of your name over our family, over our church, over our lives, Lord, over our circumstances, Father. Hallelujah, come on. We sing. I just want to speak the name of Jesus. For every heart and every mind. Yes, God. 'Cause I know there is peace within your presence. That's true, Father. I speak Jesus. I just want to speak the name of Jesus till every dark addiction starts to break. Declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. Your name is power. Come on, you believe. Your name is healing. Yes, God. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like the fire. You sing, and I just wanna speak the name of Jesus over fear and anxiety, and over fear and all anxiety. To every soul held captive by depression, speak, I speak Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Yes, it is. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like the fire. Come on, one more time, you tell them. Your name is power. Your name is healing. Your name is love. Thank you, Jesus. 'Cause you break every stronghold and shine through the shadows. Burn like the fire. Can we shout this over our lives? Shout Jesus from the mountain. Come on, church. And Jesus in the streets. Yes. Jesus in the darkness. Forever. Hallelujah. And Jesus for my family. I speak the holy name. Jesus. Yes, Jesus. Shout Jesus from the mountain. Jesus in the streets. Jesus. Jesus in the darkness. Ano man ang pinagdadaanan mo, kapatid, mas makapangyarihan ang Panginoon Jesus. Hallelujah. I speak the holy name.
keys to your divine favor. Alam mo, may mga susi po na dapat nating gamitin upang maranasan natin yung divine favor. Dito po malalaman natin kung ano ba yung dapat nating gawin. Ang divine favor kasi hindi yan yung parang magpe-pray ka, Lord, maranasan ko yung divine favor at yun na. Hindi po, may kailangan ka pong gawin. Kahit nga ang kaligtasan mo Ginawa ng Diyos ang lahat-lahat, binigay ang buhay, pero hindi mo yan matatanggap hanggat hindi ka naniniwala. May kailangan ka pa rin gawin. Ganon din sa pabor ng Diyos. Gustong-gusto ng Diyos na maranasan mo yung pabor na nanggagaling sa Kanya. Kaya lang, meron kang gagawin on your part para maranasan mo ang divine favor. Ngayon po, mas pinaiksi ko at mas pinasimple ko ang meaning po ng divine favor. Divine favor is God's help and assistance. Sabihin nyo nga po, God's help and assistance. Ang ibig sabihin po nun, ikaw ay nangangailangan ng tulong, nangangailangan ka ng assistance na nanggagaling sa langit. Amen po ba? Lahat po ba tayo dito nangangailangan minsan sa trabaho natin, sa pamilya natin ng tulong? Tama po ba? Pag magpapabuhat tayo sa bahay, tulong naman. Di ba? Bakit? Hindi mo kayang mag-isa. Amen? Dahil limitado ka lang. Pwedeng patulong sa pagluluto. Pwedeng patulong. Pwedeng pakopya. Amen. Hindi maganda yung pakopya, baka naman seryosohin ninyo. Okay, nagbibiro ako. Ibig sabihin, pwedeng patulong sa groupings ninyo. Okay, mga kabataan. Okay, iba yung tulong na nagpapakopya, hindi tulong yon. Okay, magpatulong kayo mag-review. Patulong sa pag-aaral. Amen? Ganon din sa trabaho. Pwedeng patulong. Marami tayong hinihinging tulong. Kaya nga minsan, inaas nga natin, pwede bang favor? Tama ba? Kasi yun po ang ibig sabihin ng divine favor. Divine means God. Nanggagaling sa Diyos. Kaya ito ay tulong at assistance na nanggagaling sa Diyos. So anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin, ang Diyos ay kapartner mo sa buhay. You cannot do life without God. Maraming tao namumuhay na hindi binibigyan ng halaga or hindi binibigyan ng puwang ang Diyos sa buhay nila. Marami pong ganong tao po. Kaya nga po ang divine favor, hindi pwedeng, Pastor, hindi ko kailangan yan. Kapatid, kailangan mo yan. Yung kaligtasan mo, pabor yan na nanggagaling sa Diyos. Hindi mo nga kayang iligtas ang sarili mo. Gumawa ang Diyos ng paraan. Ginawa niya yung kanyang parte. Binigay niya yung kanyang bugtong na anak na matay sa krus ng Kalbaryo, nilibing siya at muli siyang nabuhay. Ang kailangan mong gawin, kapatid, paniwalaan mo yung ginawa ng Diyos. Hindi ka maliligtas ng pinapanood mo lang at alam mo lang, nabasa mo lang yung John 3:16. Kailangan mangyari at maranasan mo yun sa buhay mo. Kaya nga sabi doon, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes. Yun po, hindi po yun role ng Diyos na maniwala. Ang maniwala, yan ang role mo. Yan ang gagawin mo. Ganon din sa pabor ng Diyos, sa divine favor. Kailangan mo ng tulong. Aminin mo sa sarili mo na hindi mo kayang mabuhay na wala ang Diyos. Yun po ang ibig sabihin ng fear of the Lord or ng worship. Kaya naman, makikipag-partner tayo sa Diyos. Parang sa isang negosyo, tawag mo doon, kasosyo. Di ba? Partner mo. Magkano yung kikitain, mag-i-invest siya, 60%, di ba? Or 40%, tapos sa kanya 60%, or hati kayo, 50-50 kayo doon sa kinita. Siya yung magtatrabaho, sa delivery, siya magsusupply, ikaw naman yung magtitinda. Tama po ba? Ganon, partner.
Pero minsan sa partnership, nagkakalokohan. Di ba? Minsan ay nagkakaroon ng dayaan. Pero dito, ang Diyos, kapag kapartner mo, walang daya. Kapag kapartner mo ang Diyos, tapat siya. At minsan, ang may problema is tayo. Pero ang Diyos, mananatiling tapat sa iyo hanggat nandoon ka humihingi ng tulong sa Kanya. Amen? Kaya naman, providing help and assistance para saan? To your life and destiny. Bawat isa sa atin po ay nilikha ng Diyos, hindi lamang para magparami ka dito sa mundo, kundi yung buhay mo, planado na yan sa isip ng Diyos. Tapos na yan sa kamay ng Diyos. Ang kailangan mo lang, lakaran mo yan. Amen po ba? Naniniwala ba kayo na may layunin ang buhay po natin? At kailangan lakarin po natin yan. At para magampanan po natin, matapos natin yung layunin ng Diyos, kailangan mo ang tulong ng Diyos. At yun yung kanyang divine favor. Again, what is divine favor? It's God's help and assistance. God in partnership with men. Heaven here on earth. Amen? Providing help and assistance to your life and your destiny. Hindi mo mafulfill ang destiny na ibinigay sa iyo ng Diyos kung hindi dahil sa pabor niya. Amen? And then some of the importance na bibigyan natin kung bakit kailangan ng pabor, kasi mismo ang ating Panginoong Hesus ay merong pabor na nanggagaling sa Diyos at sa tao. Sabi nga sa Luke 2:52, and Jesus increased in wisdom and stature and in favor with God and men. Iniwan po ng Diyos, iniwan po ng Panginoong Hesus yung karangyaan ng langit. Siya po ay 100% na tao nung pumunta dito at kailangan niya rin po ang pabor na nagmumula sa Diyos. Amen? Kaya nga po, sabi nga din sa Luke na, the Spirit of the Lord is upon me. He anointed me to preach the gospel. Kailangan mo ang banal na spirito, kapatid, upang magampanan mo yung mga bagay na pinagagawa sa atin ng Diyos. Kasi kung sarili lang nating galing, sarili lang nating karunungan, kapatid, hindi po yan magwawagi. Limitado ka lang, kapatid. Amen? Kaya minsan, sa tuwing nagpe-pray ka, may gumagaling. Sa tuwing nagpe-pray ka sa anak mo, gumagaling ang anak mo. Sa tuwing may sakit ang asawa mo, pinagpe-pray mo. Bakit? May kapangyarihan na ibinigay sa'yo. Kasama mo ang Diyos. At yun yung pabor na nanggagaling sa Diyos. Isipin mo, hindi ka naman doktor, pero sa panalangin mo, gumaling ang anak mo. Ang doktor, ilang taon para matapos ang pag-aaral? 10 years. Pero ikaw, natutunan mo sa church na pwede mo palang makuha at maranasan ang kagalingan na nagmumula sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin. Amen? Sino dito marami ng pinagaling ng Diyos sa kanilang mga panalangin? Amen? Hindi naman kayo doktor. Sino bang doktor dito? Wala naman, di ba? Pero gumaling kayo. Yun yung pabor na nanggagaling sa Diyos. Yes, hindi ko sinasabing hindi na tayo magpa-doktor or wala na. Kailangan pa rin ginagamit sila ng Diyos para malaman mo may sakit ka. Sila yung magsasabi sa'yo. At kapag pinaalam sa'yo, meron din silang instructions. Pero nasa sa'yo ang pananampalataya mo, kapatid. Amen? Kung gusto mong gumaling. Kahit ang doktor, ginagamit yan na instrumento ng Diyos para pagalingin ka. Kahit nga mismo ang doktor, sila ang umaamin sa sarili nila, hindi kami ang nagpapagaling. Kami ay gabay lang, tinitignan namin, pinag-aaralan namin ang katawan, ang mga gamot na pwede,
pero ang kagalingan, hindi nila yan maa-assure sa'yo, kapatid. Dahil Diyos lang ang may kakayanan magpagaling sa'yo. Amen? So, people succeed in the kingdom of God because of favor. Kaya nga ang Panginoong Hesus, nagawa niya yung kalooban ng ating Diyos dahil sa pabor ng Diyos. Kaya nga meron siyang prayer sa Garden of Gethsemane na sabi niya, Lord, kung pwede ba, wag na lang sana. Wag na mangyari ito. Pero kung ito ay kalooban mo, let it be. Nasa time siya kung saan siya ay talagang nag-i-struggle at tinutulugan pa siya ng mga disciple niya imbes na sinasamahan siya mag-pray. Mahirap. Yung lalakaran ng ating Panginoong Hesus, isipin mo, siya ay parusahan, papatayin, ipapako sa krus, may latigo, 39 plus 1. Isang palo nga lang ng sinturon, masakit na dito sa kamay ko eh. Latigo pa kaya sa likod? 40? Ganon kalupit ang mga Romano nung panahon na yon. Lahat yon tiniis ng ating Panginoong Hesus. Para kanino? Para sa atin. Para sa'yo. Para lang maligtas ka, kapatid. Amen? Kaya ang hirap po ng kanyang ginawa. Kaya minsan, kapag naiisip mo, kapatid, na ang hirap ng buhay mo, lumalakad ka, isipin mo na lang yung ginawa ng ating Panginoong Hesus, kung gaano kahirap yon. Pero ito ang maganda sa ating Panginoong Hesus, pinagtagumpayan niya ang mga bagay na mahirap. Pinagtagumpayan niya mismo ang kamatayan para lang mabuhay ka. He conquered death so that you can have an eternal life. Kaya kapatid, tayo bilang Kristiyano, bilang anak ng Diyos, kinakanta natin, you are being set free and you've been totally free and you are a child of God. Kaya wag mong ibaba ang sarili mo. Wag mong tignan dahil may problema ka, parang ang baba na ng tingin mo sa sarili mo. Hindi po. Yang problema na yan ay nandyan para pagtagumpayan mo. Amen? At kasama mo ang Diyos, magtatagumpay ka. Bakit? Pinagtagumpayan nga niya ang kamatayan. Kaya yung problema mo, parang feeling mo 50-50 na ang buhay mo, magtatagumpay ka, kapatid. Hindi lang dito sa lupa, kundi sa langit, kahit pumunta ka doon, secured ang eternal life mo. Amen? Huwag ka lang bibitaw sa Panginoon. Amen? Every testimony of victory and success in this kingdom is connected to favor. Kaya lahat ng mga testimony natin, lahat ng mga victory natin, mga katagumpayan sa buhay, hindi mo pwedeng ipagmalaki na dahil sa galing mo yan. Kaya ako pinagpala ng Lord kasi ang sipag ko sa trabaho, prinomote ako kasi hindi, kapatid. Pwedeng may ma-promote ng iba, pwedeng yung pagpapala sa iba ibigay. Pero dahil ikaw ay anak ng Diyos, nakikita niyang ikaw ang papaboran niya. Amen? Kaya nga po, kanina nag-message lang po yung ating member sa Central. Kahapon po, kagabi po, nandito po ako. Nagpe-pray po ako. Sabi ng nating member, Pastor, let's pray. So, tatawag ko agad, pinag-pray. So yun? Yung isa din naming ka-member, meron siyang kapatid doon sa Taiwan. At siya po ay namamasukan at doon sa pinasukan niya ay gusto niya nang umalis doon po. At maayos naman yung kanyang pag-alis doon sa kanyang amo at pumunta na po siya dito sa bago niyang amo. Nagulat po siya after 6 months po ay ni-notify po na merong sulat, nakakasuhan po siya. Nagulat po siya. Na-stress,
Kaya hindi alam ang gagawin, ayaw ipaalam sa mga anak kasi yung mga anak nandito po sa Pilipinas at saka yung mga ibang mahal sa buhay dahil po hindi po makapag-isip ng maayos po. Kapag ikaw nakareceive ka ng sulat na ikaw ay kakasuhan, hindi ka ba magigising? Amen? Hindi ka ba mangangamba? At ang kinakagulat niya, hindi niya alam kung ano yon, pero may kaso. Kaya sabi ko, tinanong ko, anong kaso? Sabi ko, hindi nila alam. Tapos inisip ko, nagtrabaho, tapos lumipat. Sabi ko, naku, baka breach of contract yan. Hindi natapos, kaya kinasuhan. Pero sabi niya, pero maayos daw, pastor. Maayos naman, kinausap yung pamilya. Pero bakit ganon? Sabi ko, minsan iniisip ko, minsan kasi siguro mga incheck gustong kumita eh. Diba? Minsan iniisip ko na ganon. Pero sabi ko, Lord, give me wisdom. Ano ba ang dapat kailangan gawin? And I advise them, ganito ang gawin mo. Since may contact ba siya, kontakin mo yung dati mong amo dahil ang mga bagay na yan pwedeng madaan sa mabuting usapan. Okay? Kung wala naman siyang nakikitang pagkakamali on her part, sabi ko, usapin mo. At ito ang ipapanalangin natin. Sa pag-uusap nila, kumilos ang Diyos. Hindi ko alam kung ano papanalangin ko or ano ba, kung ano specific. Kasi hindi ko naman alam. Pero yun, nag-agree po kami in prayer. Kasi hindi po siya makatulog, hindi nai-stress po. Dahil sa ganung pangyayari po, hindi niya malaman, tapos sa Monday pa malalaman. So binigyan ko ng ganung instruction. Tapos sabi ko pa nga sa dulo, kapag hindi to nag-work, kailangan na natin ng assistance ng gobyerno. Kasi kailangan ng, tulungan niya. Kasi OFW eh. Actually po, yun po ang tama kasi legalidad na po ang pinag-uusapan natin dito. Amen? Pero because they consult a pastor, then we will give them yung wisdom na nanggagaling sa Diyos. Kaya po, yun po yung sinabi ko. We ask for the divine assistance, divine favor, yung tulong na Panginoon. Hindi ko alam, pero imposibleng bagay, pero pwede nating hingin sa Diyos. Amen po ba? So, nag-text lamang po ngayon during praise and worship po, sabi ng member natin, Pastor, good news, naayos po yung kanilang pag-uusap. Sabi ko, what do you mean, naayos? Wala pong mangyayaring kasuhan. Amen? Isipin mo yung kapatid, minsan, kailangan lang ng Lord na i-allow yung mga ganong situation para lang lumapit tayo sa Diyos. Marami ang masisave na pera at kung ano-ano pa, baka nga ma-hospital pa siya dahil sa mama-stress dahil doon. But because we ask for divine help, God is able to move in the lives of these people at maiayos, ma-restore ang relationship niya sa dati niyang amo. Amen? Ganon makapangyarihan ang Diyos. Amen? Dahil every time na tayo ay tatawag at alam mo ikaw ay anak ng Diyos, siguradong pakikinggan ka ng Diyos. Bakit? Dahil alam mong pinaboran ka ng Diyos. Dahil alam mong anak ka ng Diyos. That's why your prayer is powerful. Amen? And you need favor to achieve your goals and fulfill your divine destiny in life. Sino dito nagsulat ng kanyang goals for this year na 2024? Wala po kayong goals? Walang ano? Kung ano na lang, no? Go with the flow? Yan po yung ugali ng Pilipino na hindi maganda po. Kung ano na lang, pastor, kung patay, patay, di patay. Mabuti sana kung pupunta ka sa langit. Di ba? Kapatid, kailangan may goal po tayo every year. Hindi tayo nabubuhay na kung malakas, edi malakas, kung kunin tayo ng Diyos. Hindi po. Kung inalaw ng Diyos yung sakit, ngayon tatawag ka, Lord, sorry. Hingi, pagalingin mo ako, maglilingkod na ako, magsaserve. Amen, kailangan may goals po tayo. Ano ba ang goal mo sa pamilya mo? Ano ba ang gusto na pinapagawa ng Diyos sa pamilya mo? Sa mga anak mo, sa mga apo mo, ano bang mga goals ang pwede mong ibigay sa kanila or makita na resulta for this year? Amen? Merong tinatawag na short-term goal, merong long-term goal.
Amen? Nasa maikling panahon na pwede mong magawa, na alam mong pwedeng mangyari. Kasi kapag wala kang goal, kapatid, alam mo mangyayari sa'yo? Magiging tamad ka. Kaya nga minsan napakasakit po pakinggan na ang Pilipino ay tamad. Kaya nga meron tayong pangalan na Juan. Di ba? Kasi ganun po yung ugali po natin eh. Kaya nga di ba si Juan tamad, nakahiga lang, aantayin na bumagsak yung bayabas. Di ba? Yung goal niya yun, yung bayabas, kukunin niya na lang, ayaw niya pa, antayin na lang niya talagang mahulog. Ganon din tayo minsan eh. Parang inaantay na lang kung ano na lang yung merong dumapo sa buhay natin. Dumapo sakit. Iyak ka tuloy ngayon. Amen? Kaya kailangan may goal. Ang bawat pamilya, may goal ka sa sarili mo, may goal ka sa pag-aaral mo. Tinatanong ko yung mga estudyante, anong goal mo? Makapasa. Mag-goal ka naman, magka-honor ka. I-goal mo naman na tumaas yung grades mo. Di ba? Kung dati ang goal mo 75, gawin mo namang 77. Di ba? Kahit pa paano, at least, kahit konti mabagal eh. Kahit kakaunti, progress pa rin yun eh. Amen ba? Pero kapatid, kung kaya mo naman magsipag sa pag-aaral para makuha mo ang 90 o kaya yung 1 na grade mo, kapatid, i-goal mo naman yan. Believe me, pag ginoal mo yan, proud ang parents mo. Amen? Di ba, mga magulang? Di ba, masaya kayo kapag ganun? Wow, may honor. Di ba? Ipagmamalaki kayo. Amen? Mga kabataan, makinig kayo. Hindi po biro ang magpaaral ng anak. Napakamahal po ng tuition. Kahit pa libre sa mga gobyerno po, pero yung araw-araw na baon ninyo, yung inyong damit, pamasahe, nilalabhan pa yung damit, mga project, ayan na, naglalabasan na lahat ng mga sinasuggest ng mga nanay, ang bilis Di ba? Lahat po yan, may katapat po na presyo. Kaya bilang malasakit po natin, bilang mga anak, ang igaganti po natin sa kanilang pagpapagal ay yung bigyan natin ng dignidad yung grado natin. Di ba? Yung tipong magiging proud sila. Amen? Kaya wala dapat ang anak ng Diyos nag-goal ng grade na 75. Hindi po magandang goal yun kasi pwede namang 80, pwede namang 85, pwede namang 90. Amen po ba mga kabataan? Si Princess lang yung nag-amen Siguro mataas ang grade nito, no? Proud ng parents mo. Amen? Kailangan nag-aaral ng mabuti. Kasi ang pabor ng Diyos, isipin mo, gusto mo ng divine favor, pero hindi ka nag-aaral, paano ka papaboran ng Diyos? Sinong papaboran ng Diyos? Yung libro mo, yung notebook mo? Ang pinapaboran ng Diyos yung tao. Yung taong nag-aaral. Paano ka mabibigyan ng 90? Hindi mo binubuksan yung libro mo, hindi ka nagsusulat. Di ba? Para tuloy akong teacher. Nagsisermon sa estudyante. Amen? Hindi pa ang pinapaboran ng Diyos, hindi niya ina-anoint yung notebook at saka yung libro mo. Ikaw mismo yon, kaya dapat kumilos ka. Amen? Ganun din sa buhay po natin. Amen po ba? And then, here are the keys po. Okay, summary. Babasahin po natin yung hindi natin po babasahin, but I will give you the summary yung buhay po ni Joseph. Sino dito na kilala kay Joseph? Yung nanaginip po, si Joseph. Okay, so sabi nga dito, si Jacob, yung tatay ni Joseph, 12 sila, may favorite siyang anak. Sino yon? Si Joseph. And made him a beautiful, colorful coat. Ano yung ginawa ng tatay doon sa paborito niyang anak? Coat. Beautiful and colorful coat. Kaya malalaman mo, ito mga magulang madali pong malaman kung sino yung paborito ninyong anak. Okay? Minsan hindi maganda po talaga na may paborito kayong mga anak.
Lalo na kung 4 or 2 sila, 5 sila. Madali po nilang ma-recognize kung sino yung paborito ninyo. Katulad nito ni Jacob, nagbigay ng napakaganda. Siya lang ang merong quote nun. Minsan may pasalubong ka, pero yung isa, mas mahal. Yung pasalubong mo sa anak. Kaya nalalaman tuloy, kaya nagkakaroon ng inggitan po sa magkakapatid. Kaya sabi ng wife ko, ito baka mabubuking ako, kasi rin to turo din sa amin, lahat sila sabihan mo, ikaw ang favorite ko. Kaya alam nilang lahat, sila ay favorite ng mami nila. Amen? Para walang inggitan. Amen? So, yun po. Amen? Kaya naman, si Joseph, shinare niya yung dream niya sa kanyang pamilya na someday ay luluhod sila sa kanya. For instance, 11 bundles of grain bowed into his pile. Also, the sun and the moon, the sun, yung kanyang tatay, yung moon, nagsisimbolize na kanyang nanay, and the 11 stars, yung kanyang kapatid, ay mag-worship sa kanya. Ikaw ba naman, i-share mo yung ganong panaginip na luluhod sila sa'yo, hindi ka ba magagalit? Ikaw na nga yung binigyan, ikaw na nga yung paborito, binigyan ng ko, tapos ganyan pa yung dream mo, para mo na kaming inaalipin yan. Diba? Kaya nagalit ang mga kapatid niya. So one day, they plotted to kill him. Specifically, they throw him alive into a well and sold him to the Egyptian merchants as a slave. Talagang tinapon. Dapat talaga siya papatayin. Pero sabi ni Reuben, wag, itapon na lang natin. Yung tinapon, tas nakita nila may mga Ishmaelites, may mga merchant na benta na lang natin. Kumita pa sila. So binenta. Kaya yung coat na meron siya, inano ng dugo ng kambing. Kaya pagdating sa tatay, pag uwi nila, namatay na po si Joseph. Kaya iyak ng iyak po ang tatay. Kaya madali mo ring malaman na paborito ka kung grabe ang iyak ng magulang mo sa'yo. Meron ako sa amin po, matindi po 4 po kami mga kapatid. Alam po namin ang paborito. Minsan dumadating po talaga naiinggit ako, minsan na parang ganito. Pero malalaman mo kung sino yung paborito. Kasi nung time na nawala po yung kapatid ko sa mall, ang nanay ko po hindi mapakali. Talagang hindi po siya Pero minsan pag kami yung para lang siyang pakila. Kaya malalaman mo kung sino yung paborito. Amen? And Joseph worked as a slave. So binenta na nga siya, naging alipin, tapos dinala siya dun sa Egypt. Work as a slave in Egypt, and everything he does prosper because God is with him. Then Potiphar's wife imprisoned him for a crime he didn't commit. Isipin mo yung nangyari kay Joseph. Nagsimula dahil nung shinare niya yung dream, nagalit sa kanya mga kapatid, halos patayin siya, pero tinapon siya dun sa balon, binenta siya. Kung ikaw si Joseph, magtatanim ka talaga ng galit sa mga kapatid mo. At ang nangyari pa sa'yo, ikaw ay naging alipin, napunta ka pa sa malayong lugar na hindi mo alam, sa Egypt. At pagdating mo doon, nagtrabaho ka, pero ang kinagandahan, kasama niya ang Diyos. Ibig sabihin, close sila ni Lord. Malapit sa Diyos. Kaya lang, yung asawa ni Potiphar ay pinagbintangan niya na siya ay hinalay. Ibig sabihin, inakusahan siya ng mga bagay na hindi naman niya ginawa. Napaka-unfair po talaga ng buhay. That's the reality. Kung maghahanap ka ng fairness dito sa mundo, kapatid, hindi mo makikita yan. Kahit anak ka ng Diyos, minsan makakaranas ka ng hindi patas na buhay. Katulad ni Joseph. Anak siya ng Diyos, pero bakit ganun ang nararanasan niya? Bakit siya ipakukulong sa hindi naman niya ginawa? Parang katulad ng testimony. Bakit ako kakasuhan? Ano ba ginawa ko? Hindi niya rin din alam. Pero may plano pala ang Lord. Joseph became a blessing to his inmates by interpreting their dreams through prayer and divine wisdom. Significantly, his predictions came true.
Kinulong siya kahit tawag dito, naging preso siya. Alam mo si Joseph hindi tumigil. Kung ano yung trabaho na ibinigay sa kanya doon, ginagalingan niya. Kaya naman, natuwa sa kanya yung mga kakosa niya. Di ba? Okay yun na. Kasi napagagaling. Kahit nga siguro yung warden ng preso ay napamangha sa kanyang galing. Amen? At dahil doon, merong ikinulong doon, yung cupbearer at saka yung wine, nagbibigay ng pinakulong ng yun ay, alipin ng hari, pinakulong din po doon. Nakasama ni Joseph. At ang kinagandahan doon, nagkaroon sila ng panaginip at hindi nila malaman kung ano yung panaginip na yon. Pero si Joseph lang ang nakapag-interpret ng dream. At ang isa doon sa mga dream na yon ay yung cupbearer na yon, hindi siya mamamatay. Ibabalik siya sa pwesto ng hari. At nagkatotoo po yon. At sinabi ni Joseph, kung dumating man yung panahon na yon, wag mo naman akong kalimutan. Amen? Kaya naman, later one Joseph's inmate who has a cupbearer was released. When Pharaoh dreamed, the cupbearer remembered Joseph and recommended him to interpret the king's dream. Nagkaroon ng panaginip yung Pharaoh at walang maka-interpret sa mga kanyang alipin. Kaya naalala ng cupbearer, meron nga palang nag-interpret ng dream ko at lahat ng kanyang ini-interpret nangyayari. Kaya pinatawag si Joseph. Nirecommend niya si Joseph. Kapatid, kapag ikaw ay nasa isang lugar kung saan ka nagtatrabaho, ipakita mo yung galing mo kasi ang Diyos nasa iyo. At makikita yan ng mga tao na nasa paligid mo. At kapag nakita nila at sa opisina ninyo or kung ano man, nagkakaroon ng problema, ikaw ang ire-recommend nila. Dahil nakita nila kung paano ka magtrabaho. Kung nangangailangan sila ng manager, ng supervisor, ipropromote ka nila. Bakit? Nakita ka ng mga kasama mo kung gaano ka kagaling. Ang promotion po ay nanggagaling sa Diyos. Tanggalin po natin sa isipan, lalong-lalo na dito sa Pilipinas, na ang promotion ay nanggagaling sa malakas na backer. Tama po ba? Ganun ang kaisipan. Kaya naman may backer yan eh. Kasi kilala ni ganito, kilala ni ganito. Kapatid, hindi importante sa promotion ang divine promotion or divine favor kung sino ang kilala mo. Ang dapat na nagmamatter sa'yo ay kilala ka ng Diyos. Amen? Kaya hindi yan po malakas kasi may backer. Hindi po. Dahil may Diyos nakikita sa buhay mo. Everything you do, magaling ka. Kaya kahit nagluluto ka, talagang nilalagyan mo ng pagmamahal. Amen? Kaya naman, pag natikman nila yung niluto mo, i-recommend ka. Ay, menudo, masarap yun. Doon ka umorder. Nire-recommend ka ng ibang tao. Amen? Ano man yung ginagawa mo, nag-aaral ka, nagtatrabaho ka, nagnenegosyo ka, galingan mo kapatid dahil ang Diyos ay kasama mo. At ire-recommend ka ng mga tao, ipropromote ka dahil may pabor na nakikita sa'yo. Amen? Through prayer, Joseph determined the dream's interpretation. So dahil magaling si Joseph mag-interpret, nag-pray siya para malaman niya kung ano yung interpretation. Specifically, there would be 7 years of abundance and another 7 years of famine all over Egypt and neighboring nations. Kaya sabi niya, ganito lang po kasimple yung nyo po. Magkakaroon po ng 7 taon ng kasaganaan, tas 7 taon din na kahirapan. As such, he advised the king to store up grain in preparation for the famine. Convinced by this counsel, Pharaoh made him governor of Egypt. Nagtanong kasi si Pharaoh, so anong gagawin natin? Anong gagawin natin? Pero siya na rin ang nagbigay ng suggestion. Mag-ipon po tayo tuwing masaganang taon para pagdating ng tagtuyot, meron tayong makukuha, meron tayong madudukot. Amen?
Kaya yun, kaya ginawa siyang pinakamataas, pangalawa sa pinakamataas na opisyales doon sa Egypt. And one day, 10 men from Israel came to buy food. Joseph recognized them as his brothers. Dahil nga merong kagutuman sa buong mundo noon, na nadapuan din ng kagutuman yung kanyang mga kapatid at nagpunta sa Ehipto. But they didn't recognize Joseph. So he took the opportunity to test how they had changed through the years. Tinest niya actually yung mga kapatid niya. Nilagyan niya ng yung cup ng cup na para sinabing, "Oy, ninakaw niyo yan ah." Ibig sabihin, matawag doon, parang plinant yung yung kaya para maakusuhan yung kapatid. Pero na-test nila yung character ng kanyang mga kapatid na tunay na nagbago na nga sila. And convinced by their honesty and sincerity, after a series of tests, Joseph finally revealed himself. At pinakita niya na, kasi hindi na makilala si Joseph. Alam mo kapatid, pag pre-promote ka, parang minsan hindi ka na makilala eh. Diba? Parang, wow, iba ka na. Iba ka na manamit. Diba? Kaya kapatid, dapat pag nagpo-progress ka, bagayan mo rin. Kaya nga yung quote na yun, it's a prophetic gesture that he will be someday very special to the world. Ganon din kapatid, nung binago ng Diyos ang buhay mo, binihisan ka niya ng magandang pagkatao. Di ba? Yung uod, naging butterfly. Yun pong ibig sabihin ng transformation eh. Naging paru-paro ka na kapatid. Makulay, maganda ang buhay mo. Huwag ka nang magnais pa na maging uod ulit. Amen? Baka maging bulate ka pa. Amen? Kung ikaw ay paru-paro na, kapatid, lumipad ka ng paru-paro na may magagandang kulay. Amen? Na may mga kulay na ugali ng Diyos. Amen po ba? So ano po ang makikita natin dito sa storya ni Joseph? I want you to read Genesis 39, chapter 39, 40, 41, and 42. Hindi lamang po binigay ko yung summary, but pag uwi nyo po, basahin nyo po para mas ma-appreciate nyo po yung kwento. Or pwede nyo panoorin. Mapapanood nyo yung film niyan sa YouTube. And what can we see? So there are keys to your divine favor. Number 1 is honor. Sabihin nyo nga po, honor. It means to demonstrate high respect or great esteem for God. Ibig sabihin, mataas to na paggalang or pagpapahalaga sa Diyos. Amen? Yun po ang ibig sabihin ng honor. Actually po, kinakabit po ito sa salitang word na kabod. Ibig sabihin po nun, bigat. Ibig sabihin, binibigyan mo ng bigat ang Diyos sa buhay mo. Paano? Honor God with your time. Sabi nga sa Exodus 28:10, remember the Sabbath day to keep it holy. 6 days you shall labor and do all your work, but on the 7th day is the Sabbath of the Lord your God. Kaya napaka-importante po eh. Binigyan tayo ng panahon ng Diyos para magtrabaho. Huwag naman yung buong linggo mo ay puro trabaho na lang at walang panahon ang Diyos. Kahit ngayon sa pang-araw-araw mo, bago ka man lang pumasok sa opisina mo, mag-pray ka naman kapatid kasi hindi mo alam, ang aksidente nandiyan lang. Amen? Magbigay ka ng panahon sa Diyos. Honor God with your time, with your life. Dahil yung oras at meron ka, hiram lang yan. Kaya yung pinaghiraman mo, bigyan mo naman siya ng honor. By giving your precious time or as much quality time. Amen po ba? Kasi kapag ino-honor mo yung nagbigay ng buhay sa'yo, matutuwa po ang Diyos pag pinaparangalan po natin siya. Amen? Second, honor God with your treasure. Honor God with your possession. Lahat ng meron ka kapatid, kung bakit ka may pera, kung bakit ka nakakapagtrabaho, dahil binigyan ka ng buhay at binigyan ka ng kalakasan ng Diyos. Amen? Lahat ng meron tayo, hindi natin kayang ipagmalaki ito dahil lahat ng meron tayo galing sa Diyos. And in return, let's honor God with our possession.
Kaya nga po yung sabi sa Proverbs 3, verse 9 to 10, honor the Lord with your possessions and with the first fruits of all your increase, so your barns will be filled with plenty and your vats will overflow with new wine. Hindi ka magkukulang, kapatid, kapag ang treasure mo, ginagamit mo yung possession mo to honor God. Lord, this is my tithes, or this is my offering. I give this to you to honor you. Dahil itong mga to, hindi ko matatanggap in the first place kung hindi dahil sa Kanya. Amen? And honor God with your talent. Colossians 3:23 to 24. And whatever you do, do it heartily as to the Lord and not to men, knowing that from the Lord you will receive and reward of the inheritance, for you serve the Lord Christ. Amen? So ibig sabihin, ano man yung ginagawa mo, yung talento mo, or yung mga bagay na meron ka, gawin mo, i-honor mo ang Lord. Wag lang yung puro pansarili, trabaho ka lang ng trabaho, negosyo ka lang para sa sarili mo. Ibigay mo na rin naman sa Lord. Amen? Napakagaling natin sa loob ng eskwelahan, or minsan sa opisina, ayaw mong malate kasi ayaw mong makaltasan, pero pagdating sa church, ayaw mong magpunta on time. Amen? Kung yung boss nga natin, yung kumpanya, ino-honor natin, binibigyan natin ng mataas na paggalang at pagpapahalaga, mas lalo na dapat ang ating Diyos. Amen? At pagpagamit ka, kapatid, yung talento mo. Ang galing-galing mo sa video, okay, doon sa mga kaibigan mo, sa reunion, tapos dito ayaw mo magpakanta. Amen? Welcome tayo. Kita nyo, isa lang yung worship leader natin kanina. Kailangan natin kakanta. Pastor, kakanta ako. Ay, tignan natin kung ano. Hindi naman basta-basta. Pero kung ikaw ay laging nagpapakanta, may mga talento ka, marunong ka magluto, marunong ka mag-usher, then paggamit ka sa Panginoon. Because when we honor God, magkakaroon ka ng divine favor. Alam mo ba ang pinagkaiba ng honor sa obedience? Kakwentuhan ko nga si Sister Christy kahapon. Sabi ko, ang honor kasi, ginagawa mo yan nang hindi mo na kailangan pang utusan. Kasi nakita mo na. Dahil pinapahalagahan mo. Yun ang ibig sabihin ng honor. Ang obedience kasi, kailangan mo pang utusan. Amen? Kaya nga si David, natuwa ang Diyos dahil ginusto ni David na bigyan ng templo na napakaganda ang Diyos. Pero hindi yun naisip ng Diyos. Si David ang nakaisip. Kaya naman natuwa ang Diyos kay David. Kaya nga siya ay tinawag na a man after God's own heart. Hindi katulad ni Moises, inutusan siya na gawan. At sumunod po siya. At yun ang pinagkaiba ng honor at ng obedience po. Kaya lalo na yung mga anak, mga kabataan, listen. Honor your parents in the Lord. Hindi mo na dapat kailangan pang utusan para bigyan ng pahalaga ang mga magulang mo. Kung alam mong meron ng hugasan dyan ng mga plato, dapat hinuhugasan mo na. Hindi na kailangan pang utusan. Why? Because you honor your parents. Simpleng bagay, pero napakalaking halaga para sa Diyos. Sabay-sabay lahat ng mga nanay. Amen? Huwag mo nang antayin na makita pa ng magulang mo yung mga higaan mo na hindi pa maayos. Nakaka-relate tayo, amen? Na pagising mo pa lang, dapat nakaligpit na ang mga kumot, nakapatas na yung mga unan. Amen. Amen? That is honoring your parents. At hindi na kailangan pang sabihin ng parents na mag-aral ka, na mag-review ka. Kasi kapag ginawa mo yun, kapatid, ng kusa, you are honoring them dahil alam mo na sila yung nagbibigay sa'yo ng halaga sa pag-aaral mo. Amen? Ganon din sa Diyos, kapatid. Honor God. Huwag mong antayin na sinasabihan ka pa ng pastor, uy, ng leader mo, uy, attend ka naman. Di ba?
honor God. Sabihin nyo nga po ulit, honor God. Second, prayer. God opens the door of favor when you know how to ask. Isa sa mga susi po ng favor ay panalangin. Katulad ni Joseph, nanalangin siya para hindi naman niya kayang mag-interpret ng dreams eh. Nananalangin siya, humihingi siya ng tulong sa Diyos at binibigyan siya. Kaya Matthew 7 verse 7 to 8, ask, A-S-K, ask, seek, and knock. Ask. Sabihin manalangin ka. Ask and it will be given to you. Seek and you will find. Knock and the door will be open to you. For everyone who asks receives, and the one who seeks finds, and to the one who knocks, the door will be open. Importante po ang panalangin. Kaya nga James 5:16 din, therefore confess your sins to each other and pray for each other so that you may be healed. Why? The prayer of a righteous person is powerful and effective. Makapangyarihan ang panalangin ng matuwid na tao. Kung ikaw ay anak ng Diyos, makapangyarihan ang panalangin mo. Kaya ang pabor ng Diyos, mararanasan mo. Amen? Last one, obedience. Hearing, trusting, and doing God's word, ways, and works. Hindi lang yung mental assent na nandito lang po, kundi nagtitiwala talaga tayo at ginagawa natin. Sabi nga sa Joshua 1:8, this book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate it day and night, that you may observe to do according to all that is written in it, for then you will make your way prosperous, and then you will have a good success. Sabi nyo nga po, good success. Kasi merong bad success. Yung kailangan mong mang-anggrabyado ng tao, tumapak ng ibang tao para lang marating lang at makuha mo yung gusto mo. Yun ang bad success. Gagawa ka ng masama para lang makuha mo ang gusto mo. Pero kung gusto mo ang good success, anong meron? Obedience, kapatid. Meditate the word of God day and night. Meditate it. Hear the word of God. Trust the word of God. Do the word of God. Proverbs 3 verse 1 to 4. My son, mga anak, do not forget my teaching, but keep my commands in your heart, for they will prolong your life and many years and bring you peace and prosperity. Let love and faithfulness never leave you. Bind them around your neck. Write them in the tablet of your heart. Then you will win favor and good name in the sight of God and man. Kapatid, walang ibang sikreto ang Diyos kundi yung sumunod tayo sa Kanyang salita. Nagawin natin yung Kanyang prinsipyo at yung Kanyang gawain. Napaka-importante yung susi ng mga ito. Amen? Napaka-importante po. So last one, as I conclude, keys are used to open a closed door. Tama po ba? Hindi po mabubuksan yung pinto, may susi po ang church po. Kahit ang bahay ninyo po. Di ba may mga susi kayo? Ginagamit nyo ang susi para pambukas ng pinto. Unlock your divine favor through prayer, honor, and obedience to God in fulfilling your God-given destiny. Ang susi, kapatid, nagiging walang silbi kapag hindi natin to ginagamit. Katok ka ng katok sa pinto, alam mo namang may susi ka, ayaw mong gamitin. Mapapagod ka kakatok sa pintuan ninyo, pero hindi yan magbubukas kung hindi mo ginagamit yung susi mo. Gamitin mo, kapatid, yung susi mo. Ano yung susi natin? Honor. Honor God, prayer, and then obedience. Amen? Can we just all stand?
Naniniwala po ako for this year, marami po sa inyo ang makakaranas ng mga matitinding testimony. Ngayon pa nga lang po, this January, ang dami na pong testimony. Pumunta ako kay Sister Celia no isang araw, sabi niya, alam niyo Pastor, grabe, nanalo ako sa raffle. Ang dami niya pong napanalo ng mga appliances po. Sa sinya, sabi ko, wow, grabe yung favor ng Lord sa buhay mo. Amen? Katulad po nitong isa, na kinasuhan siya, pero nagkaayos. January pa lang po, pero marami nang pinapakita at pinaparanas ang Lord. How much more sa buhay mo, kapatid? You expect from God. Mag-expect ka ng divine favor. Are you expecting a promotion sa job mo? Are you expecting a good grades? Use your keys. Honor God. Mag-pray ka, kapatid. At higit sa lahat, obey God's word.